Magandang umaga po sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber, brother and sister. Ngayong umaga, biyahe na naman si Mr. Kalikasan. Dito po ang ating destination po ngayon ay Brixton, Camarin, Caloocan City. Naisip ko ito lang pagkakataon na makapag-video na naman. Iba nga ang boses ko ngayon mga brothers and sisters, gawa nung ubo tsaka sipon, medyo paos-paos na yung konti. Pero sige lang, kako sayang para habang nasa biyahe kami, magpintuhan tayo, mga karagdagang kaalaman, lalo na po may kinalaman sa ating inang kalikasan. Magandang umaga po. Binabati ko nga pala, dito po ako ngayon sa to be exact, yung aking location ngayon, dito po ako sa may Bagong Silang. Bagong Silang Road po ito. Ayan. Bagong Silang, Barangay Bagong Silang. Shoutout po sa butihing mayor ng Caloocan City, si Mayor Along Malapitan, sa kanyang Vice Mayor, si Ma'am Karina T, at siyempre sa lahat ng City Councilor ng aming magandang city na Caloocan City. Ayan. Dito po ngayon si Mr. Kalikasan sa Caloocan City. Ayan. Lalo na po sa mga subscriber ko nga pala, dito po location po nila dito sa Bagong Silang. Andito po ako ngayon. Karagdagang kalaman po, ito pong barangay Bagong Silang, ito po yung pinakamalaking populasyon na barangay sa buong Pilipinas. Marami po ditong nakatira. Million po ang population dito. Malaki po kasi ito. At ang balita ko, hindi ko po sure, na hati na po ata sa apat na barangay ito kasi malaki talaga, malaki itong Bagong Silang. Yan. At siyempre po pala sa aming na congressman, ang alam ko ang nakakasakop po dito na congressman, yung dating mayor po si Congressman Puka Malapitan. Kong, good morning po, shout out sa inyo. Yan, nandito po kami ngayon. Dito na kami dumaan sa may Bagong Silang, ang tagos namin dito sa may Baruco. Naisip ko, habang nasa biyahe tayo, magpintuhan tayo para karagdagang kalaman na pala doon sa mga bata na viewer ko, mga subscriber ko nanonood sa akin. Dito po habang nagkikwento si Mr. Kalikasan tungkol sa ating climate change at global warming, pakinggan nyo pong mabuti, unawain ninyo para matuto po kayo. Kahapon po nanood po ako ng balita. Masyadong trending po ngayon yung nangyayaring wildfire sa California. Grabe po, grabe ang lawak ng sa kasaysayan daw ng California. Yun ang pinaka-worst na wildfire na nangyari sa kanila. Ano po dahilan? Ba't nangyayari yung mga ganong bagay? Yan na po ang epekto ng global warming, yung climate change natin. Kasi sa sobrang init, natutuyo yung mga halaman, lalo yung mga damo. Pag nasunog po yon sa lawak, dagdagan pa po nung malakas na hangin, mabilis po talaga kumalat ang apoy. Ang libo-libong mga bahay na po nadamay. Mayroon pang isang bahay nga ng artista doon, Hollywood actress ba yun? Nadamay po. Napakalungkot na pangyayari na yung bahay mo, inasahan mo, kung di man madali ng bahay, yung apoy naman. Kaya nung pinapanood ko, masyadong natouch na naman ako gawa nung dala po talaga yan ng ng global warming natin. Nakakalungkot man, wala tayong magawa. Sa madalas na pagkakataon nga, binabanggit ko sa akin mga content na although na hindi na po mapigil yan yung panahon global warming natin, pero pwedeng pabagalin at pwedeng mabawasan. Paano po yun? Hindi ako nagsasawa pong paulit-ulit na mag-advise, magparating sa inyo ng impormasyon na lalo na po doon sa hindi pa nakakaalam. Isa po sa malaking bagay na may ambag natin sa ating inang kalikasan, paano natin mabawasan yung matinding pag-init ng ating klima. Magtanim lang po tayo ng mga halaman.
lalo po ng puno. Ang laking bagay po yan mga brother and sister. Pag maraming puno, tulad halimbawa yung nangyayari ngayon dyan sa California na wildfire, kung yan halos puno lahat, hindi ganyang ka-worse ang apoy kasi yan mga damo lang kasi siya, walang tanim na puno. At ang puno po, kahit na anong init, summer, hindi siya natutuyo, hindi siya namamatay kasi matibay sa init ang puno. Yung damo kasi, isang buwan lang niya na tuloy-tuloy po ang init, ano kaagad, tuyo kaagad siya. Kaya po doon sa aking mga subscriber, pag-aralan nyo po na minsan i-analyze nyo na tama ba itong advice sa amin ni Mr. Kalikasan. Tamang-tama po yan, wala pong dagdag bawas. Na magtanim lang po tayo ng puno, ang laking tulong po sa atin yun. Ang ako sa karanasan ko po ito gusto ko i-share sa inyo, karagdagang kaalaman. Yung nagtanim po ako ng avocado, 5 years lang namumunga na mga brothers. Ganun kabilis, avocado. Biro mo, yung avocado within 5 years lang napapakinabangan mo. Halimbawa, magtanim ka ng ngayon 2025 o 2030, okay, mapapakinabangan mo na yung avocado mo. Namumunga na po yun. Bukod sa bunga, ano pa, siyempre yung lilim, no? At yung protection sa hangin, na malalakas na hangin, ang laking bagay po mga brothers and sisters. Sana nga magkaroon ng mga ordinansya, batas na i-advise na po sa atin na i-record na sa bawat tao, lalo na po sa atin na bawat Pilipino, bata man, matanda, magkaroon tayo ng isang puno lang, magtanim tayo ng puno. I-record na po sa atin, magkaroon tayo ng batas na gano'n. Ang laking bagay po yun. Kasi alam mo mga brothers and sisters, sa aking mga minamahal na mga kababayan kong kapwa ko Pilipino, wala pong ibang magmamalasakit dito sa ating bansang Pilipinas, kundi po tayong mga Pilipino rin. Kung mayroon pang mga tutulong siguro sa atin, ng mga taga-ibang bansa, siyempre ano na lang yan, yun ang tinatawag na humanitarian purposes. Gusto silang makatulong, pero higit sa lahat na makakatulong po dito sa ating bansa na magmamalasakit, tayo po yung mga mamamayang Pilipino. Kaya sa lahat po ng aking mga minamahal na kababayan, yung makapanood ng aking mga content, pag-aralan nyo po yung aking mga content, lalo na may kinalaman po sa inang kalikasan. Marami po kayong matututunan dyan. Napakaganda po yung ating bansang Pilipinas. Isa po tayo sa mapalad na nagkaroon ng ganito kagandang bansa, ganito kagandang environment. Sa buong mundo na po hindi naman lahat ganito. Sa kanila, pag sobrang lamig, halos hindi ka makalabas ng bahay kasi sobrang lamig. Pag mainit naman, naku po, grabing init. Ay dito sa atin, hindi naman ganoon kagrabe. Wala nga winter dito. Kaya hindi tayo nahihirapan na hindi natin pinoproblema yung malibuan at nag-iilong isang lugar. Kaya mahalin po natin mga brothers and sisters. At sinachallenge ko po kayo, kahit yung mga kababayan po namin na mga OFW, mga subscriber ko po dyan sa ibang bansa, na makapanood o kaya mga viewer na makapanood itong content ko, pwede po yun, yung mga kamag-anak nyo na dito sa Pilipinas, i-advise nyo. Napanood namin minsan yung vlog ni Mr. Kalikasan, magtanim daw tayo ng puno. Kahit tig-isa lang po tayo, ang population natin ngayon sa ating bansang Pilipinas, more or less po, nasa 118 million po tayo. 118 million yung recorded ko na population. Isang puno lang po mga brothers and sisters, yung 118 million, makakapag-create na po tayo ng puno na 118 million. Sa isa lang po yun isang puno. Ay may mga tao tulad ako, ay hindi lang isa po tanim ko. Doon lang sa bahay ko, nakapaligid doon sa bahay ko 6 po puno ko roon na talagang makakapal ang dahon ng tanim ko. Ay yung iba dyan may tanim na 5, 10, o hindi masigit pa sa 118 million. Yun po gawin natin mga brothers and sisters. Kasi yan, tinan mo kayo yan po yung ipil. Tinan mo dito, malilim siya kasi may puno. Yan, nandito na po tayo sa may tulay. Pagitan po ito ng phase 1 at saka phase 4. Yan po, may tulay, mataas po yung tulay na yun brothers and sisters.
Pero mo, dito pa rin tayo, bagong silang pa rin ito mga brothers. Ganun kalaki po bagong silang. Ayan, may mga mangga din dyan, oh. Ayan mo. Malilim siya. Kaya yung mga bahay na may ganyang mga puno, pag summer, hindi nila problema yung init kasi may lilim po sila. Yun po. Yan po gawin natin mga brother and sister. Bilang pag magmalasakit natin, pagmamahal natin sa inang kalikasan. Pag ginawa ba natin yan, lugi ba tayo? Although na siyempre napagod tayo, nag-import tayo, sinasabi ko po sa inyo, hindi po tayo lugi. Kasi una, tayo rin magiginabang. Yung dulot yan sa atin nalilim, protection sa hangin, yung oxygen niya na nilalabas nila. Kasi ito pa nga pala karagdagang kalaman, yung mga halaman po, dyan po galing yung oxygen natin. Yung carbon dioxide naman na nakakalat sa hangin, yun naman pong ina-absorb nila. Yun ang kailangan naman nila, yung carbon dioxide. Yung oxygen, yung nilalabas nila, yun ang nilalangap po natin. Yan ang pakinabang po natin sa puno. At siyempre, biblical po yan na pag minalala natin ang inang kalikasan, nakikita natin ng ating mahal na Panginoon yan. Kaya wala po tayong kalugi-lugi na kung magmalasakit man tayo, gumastos man tayo, mapagod man tayo, basta napakita natin sa ating kapwa na nagmalasakit tayo sa inang kalikasan, hindi po magiging kalugihan yan. Pa rin po tayo, Kamarin pa rin paltan. Kamarin, bagong silang. Shout out sa mga taga-barangay Kamarin. Yan, ayan. Shoutout nga pala sa aking mga minamahal subscriber dyan sa may Lanat, San Manuel, Tarlac. Lalo na po dyan sa mga Miyares family, shoutout po sa inyo. Valiente family ng Midsayap, North Cotabato, shoutout sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo lagi. Siyempre, Edward Manyala, Obin De La Rosa, Ben, shoutout sa iyo. Ma'am Rose Pasay ng Maryland, USA. Kaya lalo na po doon sa aking subscriber na parang anak na namin, kay Ma'am Raquel Nakamura. Ma'am, ingat po kayo lagi, magpabayaan sarili nyo. Dito na po kami, nakapasok na po kami ng Brixton Subdivision. Ito na po, Brixton na po ito. Subdivision po ito, nga lang madalang pambahay. Kaya tamo, marami pang bakanting lote. Yan o. Mura lang din ang lote dito mga brothers. Saka maluluwag ang lote po rito. Nasa 500 square meter. Yan po, daming tanim. Yan po, lawak o. Kaya doon sa mga aking mga subscriber na gusto nyo bumili ng lote, subdivision man, dito po. Malapit lang po. Alokan ba po ito? Malawak din yung mga kalye rito. Yan, dami po bakanting pa rito, lupa. Brixton Subdivision. Itong way na ito na binabaybay namin mga brother and sister, pag dinire-diretso mo po ito, labas po ito may Kawayan, Bulacan. Ito po yung shortcut. Caloocan pa rin po ito. Ito yung Brixton Subdivision. Ito, marami na po mga establishment rito, mga grocery. Shoutout nga pala sa Gasiles family, sa aking kabats, Bats Jerry Gasiles. Ayan, dami pa lang alaman, puno para di sister. Ayan, makaliwa na kami dito sa aming destination mga brother and sister. Ang daming puno rito. Dito na kami, lapit na kami. Yan.
Daming halaman dito, brother and sister. Yan, ang dami kapal ng mga puno. May mangga, mayroong santol. Yan po, ang dami nilang puno dito, brother and sister, oh. Malawak ang lote rito. Ganda, oh. Sampalok naman sila dito, kapal ng dahon ng sampalok. Ayan, oh. Lapit na kami mga brother and sister. Papaalam na muli si Sister Kalikasan. Lagi po ako nagpapaalala, pangalagaan natin, mahalin po natin ang inang kalikasan. Siyempre magtanim po tayo ng puno. Babay na po, God bless.